Magandang araw sa lahat. Paano nga pala ako nakapasok dito sa Singapore or nakapaghanap ng work? Ang una sa lahat, syempre, way back 2013, ginagamit ko na yung jobstreet.com.ph sa Pilipinas pa lang. Pero when you are finding a job here in Singapore, you can change the locations. Instead of the Philippines, you can change it in the Singapore location. Tapos, after ma-change mo yung location sa Singapore, may mga details doon. Syempre, yung details mo, personal informations, saka contact number. Especially, wag niyong kalilimutan yung contact number at saka yung email address. Supposedly, kapag nag-upload din kayo ng resume or CV, you must indicate the WhatsApp number. WhatsApp number, mag-register ka lang ng application, mag-download ka na ng WhatsApp application because here in Singapore usually WhatsApp ang ginagamit. Kaya pwede kayong i-contact ng employer na once na nakita yung inyong profile or yung CV at interested sila sa inyo, ay kailangan nyo ng WhatsApp. Pwede rin namang sometimes they emailed, sometimes naman hindi ko pa na-experience kung nakapag-call na sila kasi from the Philippines ay iba ang number. Siyempre, mas costly yung number. Pero kung talagang interested sa inyong employer, tatawagan kayo. After nun, na-details mo na yung mga contact number, email address. Siyempre, yung pinaka-CV mo, kailangan talagang naka-proper format yung CV. At saka, siyempre, wag mo na, siguro mga personal informations, then yung experience. Wag na yung masyadong mahaba yung CV, basta simplified mo na lang para at least ay madaling makita ng employer na talaga namang ayos yung CV mo. Yung pagkakasunod-sunod, maganda. Tapos, kapag na-view na example, kalimitan kasi kapag sa jobstreet.com.sg ka, ay makikita mo naman doon yung mga details at saka siya pag nagsanap ka ng related sa work mo, example, medical technologist, medical laboratory technician, medical laboratory scientist, medical technologist, phlebotomist, laboratory assistant. Pag na-search mo yon, lalabas lahat ng related. Pero may mga certain bracket din. Meron din pwede kang simplified na pwedeng around 2,500 to 3,500 SGD yung expected salary mo. Or mas mataas pa doon kung talagang marami ka na experience. Pero talaga namang swertihan lamang kapag talagang kumbaga qualified ka dun sa position na yon. Example, maraming qualified na position, pero ang inaano nila yung quota. Yung kumbaga ang quota ng hospital or clinic in a certain place or certain workplace na syempre kailangan sundin. Kunyari kung ilan lamang yung quota na naka-base dun sa employer, yun lamang kanilang i-hire. As of now, medyo mahirap ang paghanap ng work dito sa Singapore dahil nga limited lamang yung quota para sa mga foreigner na kagaya natin. Sa mga local, syempre mas priority nila yung local. Pero kung talaga namang may quota sila, why not? They will hire. They will hire you if you are fit to the work. After nyan, meron ding website ng Indeed. Indeed din, pwede din change location din. Tapos, kung talaga namang, example, for me, naka-base na lang ako sa salary bracket. Kahit hindi na ako kasi way back before, kahit nag-apply na ako sa Pilipinas, kahit ano na lang yung applyan ko, kahit laboratory assistant, dental assistant. Pero, syempre, at least, may background ka dapat dun sa certain field na yon. Hindi naman basta bubuga ka lang na mag-a-apply ka lamang na. Syempre, dapat meron ka ring alam. Kapag mag-i-interview ka or kung sakali, handa mo na rin sarili mo kapag interview portion na. Talagang kailangan maging smart at saka yung attentive. Syempre, meron din times na baka situational yung itanong sa inyo, paano mo ma-resolution yung mga problems na na-encounter sa laboratory. Tsaka experience wise, ang exam naman ay kapag may SCPI ka, ako wala kasi akong SCPI, pero yung SCPI is advantage kapag naririto ka. Malaking advantage kapag may quota. Kapag may quota yung company sa kapag may quota ng foreigner.
Siyempre, kapag hospital ka nga naman, kapag may American certification ka na ng pagiging medtech, ayos na yun. Talagang advantage yun. Pero sa sahod, depende pa rin sa years of experience. Siyempre, mas maganda talaga na, para sa akin mas maganda yung medyo may mahaba kang experience. Tapos, kung hindi talaga ikaw pala rin dito sa Singapore, ay ang dami opportunity sa ibang bansa. Sa US, yan, sa USA. Dahil mostly mga ka-workmate ko at saka yung mga ka-batch ko nasa sa US na sila. Yun, malalaki din ang sahod nila. Pero sa akin kasi, nag-base din ako sa salary at saka syempre sa lapit ng travel from Singapore to Philippines is around 3.5 hours lamang. At syempre, every 6 months or depende na lamang kung may emergency, makakauwi ka agad. At ang pinaka-importante ay yung transportation, kumbaga yung airfare is hindi gaanong kamahalan compare sa ibang bansa na talaga namang umaabot ng 100,000, 70 to 100,000 bago ka makauwi. Pero dito around 10,000 you can already fly to the Philippines. Maraming salamat, sana nakatulong ako sa inyo. Saka syempre, trusted ang jobstreet.com.sg at huwag niyong kalimutang i-update yung mga details niyo at saka syempre, yung importante yung contact number at saka yung email address. Kasi doon kayo kukontakin ng employer kapag once na na-pick or na-select kayo ng employer.